approach the social media personalities? What are the names that they're using in their blog? Are there any statements from the social media personalities? Do you have a leader or a spokesperson? Yes, proceed. I give you 2 to 3 minutes for a statement. Good morning, Mr. Chair and Your Honor. This would be my individual statement. I am appearing before your esteemed committees upon your invitation as a resource person and to give due honor to and respect to our public institutions. Ako po si Mary Jean Kiambao Reyes or MJ Kiambao sa Facebook, co-founder ng isang humanitarian organization. I am actively involved in providing assistance to indigent pediatric patients and communities affected by natural disasters for almost 2 decades now. And as such, I'm exposed to the sufferings of many of our countrymen. Dahilan kung bakit ho masidhi ang aking layunin na labanan ang korupsyon na siyang nagdudulot ng masidhing paghihirap. Nauunawaan ko na ako po ay ipinatawag sa hearing na ito bilang isang resource person ukol sa usaping fake news. Dahil sa mga nagkalat na balita ngayon kung saan labis na nadudungisan na ang aking pangalan at nadidikit sa mga salitang fake news purveyor, pogo bloggers, China paid, narco blogger, nadudungisan ang pangalang pinakaiingatan at ko at ng aking mga magulang, kaya nais ko lamang po sanang linawin ang mga sumusunod. Bagamat walang masama sa pagiging isang blogger, I cannot really categorize myself as such. Ako po ay isang karaniwang Pilipino lamang na nagsusulong ng good governance at free speech mula pa noon, bago pa man lumaganap ang paggamit ng social media. Hindi po ako pro or anti-Marcos or Duterte or any other politician. Ako po ay pro-good governance. Sumusuporta po ako sa bawat pinuno at bawat Pilipinong nagtataguyod ng maayos at malinis na pamamahala at malayang pamamahayag at pagpuna. Hindi po ako tagabalita. I am not a journalist. I only react and opine to news and current events online. I criticize and yes, I admit sometimes I have my biases, but I do not hit below the belt or resort to ad hominem statements. Issue-based lamang po ako. Lalong hindi po ako nagsusulat o deliberately nag-share ng fake news. Bagamat hindi ko pinasok ang mundo ng pagbabalita, ako po ay isang mass comm degree holder. Isa rin akong editor-in-chief noon at dala-dala ko pa rin ang mga pinag-aralan ko at code of ethics ng mga mamamahayag. Ang bawat opinion ko at reaksyon sa social media ay base po sa aking katotohanan. Katotohanang ayon sa aking karanasan, pinaniniwalaan, at prinsipyong pinanghahawakan. Hindi po ako tumatanggap ng anumang bayad o pabor mula sa pogo, sa narco, China, o sa kahit sinong politiko. I have always been against all forms of gambling and illegal drugs. Kabilin-bilinan po ng aking mga magulang, magdildil ka na ng asin. Huwag ka lang magnakaw at huwag mong ipagbibili ang iyong dangal. Nag-aral po ako ang maigi at kumayod ng husto para maitaguyod ko ang aking pamilya at ang aking sarili sa marangal na paraan. Kaya masakit po na madikit sa mga ganong salita na yung mga fake news purveyor at narco-bloggers. Ngayon naman sa usaping China at West Philippine Sea, I do not claim expertise on this matter. Ang sa akin lamang bilang isang Pilipino, marapat lang na protektahan natin ang bawat isla ng ating bansa sa legal at mapayapang pamamaraan. I am afraid, Your Honor, na wala po ako masyadong maiambag sa usapin ng fake news, pogo bloggers, narco bloggers, as I am not in any way involved in any of that. I also cannot claim expertise on social media and blogging.
In fact, my SOCMED account is not even monetized. Now, given my limited knowledge on the topics of this legislative hearing, ang maimumungkahi ko lamang sa ngayon ay dalawang bagay lamang. Una, labanan po natin ng fake news sa pamamagitan ng paglalabas ng mas maraming reliable information mula sa iba't ibang ahensya. Pangalawa, and more importantly, paigtingin po natin ang edukasyon ng bansa. Gawin nating mas matatalino ang mga Pilipino so they themselves can more easily decipher what is true from what is false. And I think everyone here sa mga kasama ko sa social media, support the efforts of the TRICOM. We agree that free speech and freedom of expression must be protected and that fake news, disinformation must be eradicated. These are our common grounds that unite us. We wish TRICOM every success. Yun lamang po sa ngayon ang aking maimumungkahi. Sakaling may mga issue sa mga susunod na pagkakataon ukol sa free speech, anti-corruption at disaster relief operations kung saan mas doon po ako linya, at doon yung mas marami kong maiaambag, ay handa po akong makipagtulungan. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Thank you, Ms. Reyes. Just a reminder to the members, after the statements or discussing the issues, we will proceed to the interpellation. As usual, we have a rule for those who would like to interpellate. Please have your names listed for a proper and orderly hearing. Are there any other statement? Can you limit it to 2 minutes? Okay. Please state your name. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ethel Pineda Garcia, 64 na taong gulang at isang manggagamot. No, ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing, sa unang hearing, kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news. Pwede ilapit po yung mic. Reminder to all the members and resource persons, may problema po tayo sa audio. So, when you speak, please ilapit lang po yung mikropono. Salamat po. Nang ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news at ang pagpondo ng mga pogo at narcos, ay nasurpresa po ako dahil sa mga sumusunod. Hindi po ako gumagawa o nagsusulat ng news o balita. Ako po ay nagkokomentaryo lamang sa mga nababasa ko. Sa aking pagkakaunawa ay maroon tayong kalayaan na sabihin ang ating mga opinyon sa mga pangyayari at sa ating kapaligiran ayon sa saligang batas. Wala po akong kaalaman sa pogo at narcos. Ako po ay nag-aral ng mahabang panahon. Nalalaman niyo naman po kung gaano kahaba ang pag-aaral ng medisina at pagkuha ng espesyalisasyon. Sa akin pong panig ay 2 beses po ako ang nag-specialize. At nag-practice ng medisina sa hangad na mabuhay ng marangal na di umaasa sa iba, lalo na sa masamang pinanggalingan ng pera. Sa aking pananaw, at ito ay sinabi ko sa unang sagot ko sa committee, ay hindi ako karapat-dapat na resource person dahil sa wala akong alam dito. At kung may issue tungkol sa kalusugan, tulad ng sinabi ko, ay handa akong tumulong sa gaano man na aking makakaya. At ito po naman ay ginampanan ko habang tayo ay nagkakaroon ng pandemya sa COVID. Kasama po akong dumulog sa Korte Suprema dahil nais ko pong malinawan kung ano nga ba ang dapat. Nananalig po ako na ang batas ay dapat sundin ng lahat. Ang aking pamumuhay ay simple lang. Wala po akong karanyaan. Ang buhay ko ay itinoon ko sa pag-aalaga ng aking pamilya bilang breadwinner sa mahabang panahon. May anak akong nangangailangan ng special na alaga at may ama akong 95 years old na umaasa sa akin.
kahit pa